Hello mga kananay, samahan niyo na naman po ako sa isang recipe na talagang matatanggal ang iyong umay. Kung nagsasawa ka na sa prito-prito, ganito na ang gawin mo. Pero bago ang lahat, pagdating ko galing sa palengke, nilinis ko muna ang aking isdang binili. Pinagtatanggal ko muna yung mga kaliskis na naiwan at hinugasan kong mabuti. Sinama ko na ring hinugasan dyan yung sampalok na aking gagamiting pampaasim, pati yung talbos ng kamote. Sadyang ang masarap kung ang gagamitin nating pampaasim ay yung mga natural na pampaasim. Kaya nung nakakita ako ng sampalok mga kananay, hindi ko na talaga pinalampas. Nagtry pa nga akong kumain mga kananay. Sinawsaw ko dyan sa asin mga kananay at nung kinagat ko ay talagang sobrang asim. Sobrang asim mga kananay, hindi na maipinta yung mukha ko dyan. Nasa gilid dyan yung bunso ko at nanonood sa akin, kaya sa kanya pinatry ko na rin. Ang sabi ko nga sa kanya, itry niya at kung makakaya niya yung asim. At yun na nga mga kananay, yung mata niyang singkit, lalo nang pumikit. Yan na nga, umpisahan na nga nating magluto mga kananay. Sa kasirola, nagpakulo lang ako ng tubig dyan. Nilagay ko na yung kamatis, pati luya, at nilagay ko na rin pati yung sampalok. Inuna ko nang niluto yung sampalok kasi ang gusto natin, pag malambot na, palalabasin natin yung katas niya. At nang mailagay ko na lahat, agad ko na rin itong tinakluban. Pagkaraan ng ilang minuto, tinignan ko kung okay na siyang durugin at palabasin yung mga katas niya. At nung okay na yung ating sampalok, inilagay ko na rin yung mga isda. Ang gagawin ko kasi dyan mga kananay, dyan ko muna siya lulutuin sa sabaw ng sampalok para sa ganun hindi siya maging malansa. Pagkatapos nilagyan ko siya ng mga pampalasa tulad ng seasoning, nilagyan ko na rin ng asin, ganun din ang paminta mga kananay para manood na dyan yung mga lasa. Pagkatapos kong lagyan ng mga pampalasa dyan mga kananay, hinayaan ko munang kumulo at maiga ng kaunti yung sabaw niya. Binaliktad ko pa nga yung mga isda dyan mga kananay para yung kabilang side naman ang maluto ng bahagya. Ganito ang pamamaraan ko sa pagluluto ng isda mga kananay para hindi siya malansa. Sa inyo ba mga kananay, paano ba yung pamamaraan nyo pag sa gantong luto? Iba-iba man tayo ng pamamaraan. Ang sa atin lang naman mga kananay ay ma-achieve natin yung sarap. At syempre, masatisfy din yung mga taong ating paghahainan. Habang inihintay kong kumulo, akin namang inasikaso itong mga talbos ng kamote. Para sa ganon, ito na yung pinakagulay ko na iahalo. Tinignan ko na siya mga kananay nang kumukulo na. Mahirap kasing sumobra, baka madurog yung isda. Nung nakita kong okay na, nilagay ko na rin itong talbos ng kamote. Kung wala namang talbos ng kamote mga kananay, pwede naman yung dahon ng kangkong. At yan na nga mga kananay, nailagay ko na yung talbos ng kamote. At luto na ang ating sinampalukang isda na may talbos ng kamote. Habang busy ako dyan sa kusina, itong asawa ko at mga anak ko ay pa-chill-chill lang. Nagtatanong na nga sila dyan mga kananay kung luto na. Ang sabi ko, hindi pa kasi may isa pa akong iluluto dyan. Naalala ko kasi mga kananay, meron akong minarinate na manok at iluluto ko na rin to para kung sa ganun mga kananay, maasiman man sila dun sa sinigang na isda. May pritong manok naman. Kasi akong mga kananay, talagang gusto ko sa sinigang ay yung maasim. Talagang yung nafe-feel ko talaga na sinigang talaga siya. Baliktad naman kami ng asawa ko kaya niready ko tong pritong manok. Baka kung sakaling ayaw niya ng maasim, meron siyang pamalit na ulam. Kaya ito mga kananay, nang natapos na akong magprito, inumpisahan na rin namin kumain. At sa tingin ko, naging okay naman at nasarapan din naman sila. O paano ba yan mga kananay? Sa susunod na vlog na lang ulit. Salamat sa panonood. God bless!